Dinala ng pari ang ilan sa mga buto sa kanyang tahanan na kung saan sila nanatili hanggang sa kanyang kamatayan. At pagkatapos ito mula sa pari, ang mga buto naman ay inilipat. Hello YouTube, Bromel Reaction. Welcome to my channel at may panibago tayong i-react ngayon na video mga idol. Tungkol po ito sa, patunay daw po ito sa totoo ang higante. Ayan, na-discover na ito mga higante na ito. At galing po ito pala sa YouTube channel ni Noel Polo TV. Ayan, subscribe nyo sa idol. Siyempre kung bago pa lang kayo sa channel na ito, ay mag-subscribe na rin kayo at palike ng ating video. Ayan. At tirahin na natin to bago pa tirahin ng iba. Let's play. Ang issue sa mga higante ay talaga namang isang kawili-wiling bagay. Umiiral ba talaga sila o isa lamang silang kwento na pinahusay at na-relegate ng kategory ng mythology? Ang sagot sa tanong na yon ay nakasalalay sa kung sino ang tinatanong mo. Ang ilan ay lubos na naniniwala na narito kasi ang puriba mga idol sa saan-saan ang panig ng mundo na may nahukay na mga malalaking tao. Ayan. Proud lang natin konti. Ang mamangha pa dito ay isa itong kalansay na may humigit kumulang 8 talampakan ayon sa kwento. Iyon ay isang malaking sukat kumpara sa taas ng isang karaniwang nasa ustong gulang na tao. Wala gaanong iniisip si Crane kasama ang iba pang mga tao at inilagay ang mga kalansay sa kahon. At inilibing ang mga ito sa ilalim ng kanyang balkonahe sa harap na di umano'y nananatiling hindi nakikita hanggang ngayon. Ang tanging dahilan na lamang kung bakit nabubuhay ang kwento hanggang ngayon ay dahil binalita ito ng isang pahayagan na tinatawag na Springfield Daily News. Napatunayan nila na ang pagsubaybay sa lupa ni Crane ay mas lalong humirap sa paglipas ng panahon dahil na din maraming nangyari. Kaya naman hindi natin malalaman ang pagtuklas ng 8 talampakan na kalansay. Grabe. Number 9, West Hickory, Pennsylvania. Ayan mga idol, patunay talaga na totoo ang higante nung unang panahon, nabubuhay talaga sila nung unang panahon. Kaya yung istorya ni Goliath at ni David ba yun? Yun, totoo yun. Sa lahat ng naiulat at pagtuklas sa video na ito, ang isang to sa partikular ay talaga namang kahanga-hanga. Karamihan sa mga skeleton sa video na ito ay may average lamang na 9 na talampakan na medyo maikli kumpara sa higanting labi na naiulat na matatagpuan sa West Hickory. Ayon sa pahayagan ng Oil City Times noong 1870, isang malaking pagtuklas ang natakpan na nagtatampok ng hindi lamang malalaking buto. Subalit, kabilang na dito ang equally larger life items. Isinama pa sa ulat ang isang malaking bakal na helmet at isang 9 na talampakan na espada. Sa ilang karagdagang paghukay, siguro ito na yung mga kasama ni Goliath nung nabubuhay pa si Goliath, di ba? Ay nasiwalat din ang malamang may-ari ng mga items. Ayon sa pagtatansya, kung sino man ang gumagamit ng espadang yon ay maaaring sumusukat ng 18 talampakan ng tangkad na kung saan higit sa 3 beses na karaniwang taas ng isang may sapat na gulang na tao. Napakalaki, di ba? Number 8, Ecuador. Ang naiulat na kalansay na natagpuan sa Ecuador ay ang pinaka-nakakaintriga dahil sa kanilang medyo astronomical na pagtatansya. Ito yung actual na photo na talagang actual talaga na nakuha talaga galing sa ilalim ng lupa, yung buto ng yung labi ng higante na ito. At sobra siguro mga milyon-milyon na years ito ang tanda. Siya ng taas. Sa totoo lang, ito ang pinakamata. Kasabay siya nabubuhay ng mga dinosaur at saka Jurassic at mga tinatawag na dragon. Sa video na ito, na may taas sa may 20. Totoo yun mga idol, yung mga na dati. 5 talampakan. Ito ay mas mataas sa sukat at mas malaki kumpara sa natuklasan sa West Hickory. Habang lumalabas ang ulat, ang mga labi ay unang natuklasan ng mga lokal noong 1964 at tumawag sila ng isang pari. Si Father Carlos Vaca, isang hospital worker noong oras na yon. Dinala ng pari ang ilan sa mga buto sa kanyang tahanan na kung saan sila nanatili hanggang sa kanyang kamatayan. At pagkatapos ito mula sa pari, ang mga buto naman ay inilipat mula sa Austrian artifact researcher na si Klaus Dona na unang nagdala ng possibility na ang mga balangkas ay pagmamay-ari ng isang 25 talampakan na tao. Kahit hindi siya makakuha ng marami impormasyon mula sa mga buto o pamapatunay ng anumang mga bagay, ang kanyang pagtatangka na kumuha ng DNA material mula sa mga buto ay tumama sa isang dead end dahil wala ni isang strand na matatagpuan. Subalit, ito nilagay na sa museum. Totoo to mga idol, legit ito. Ay sa hindi naniniwala, talaga ako naniniwala na talaga na mayroong higante. Sa researcher, may magandang dahilan pa rin para maniwala na ang kalansay ay pag-aari ng mga higante. Tila ang lugar kung saan hinukay ang mga buto ay isinalin sa sementeryo ng mga higante sa lokal na wika. Number 7, Lake Delavan Skeletons. Ang estado ng Wisconsin ay nagkaroon ng kaunting mga ulat tungkol sa mga labi ng mga higante mula pa noong 1890s.
Noong 1891, ang New York Times ay nagpatakbo ng isang kwento tungkol sa mga higanting labi na natuklasan sa sinaunang lungsod ng Aztec. 4,000 years. Ayon sa ulat, ang paghahanap Wala, ay yun, ginawa mga ng idol, Smithsonian 4,000 Institute years. Scientists na tumingin sa mga burol sa paligid ng lugar. Okay, akala ko hindi gumagana yung mic. Ang isa pang ulat tungkol sa mga higanting labi ay inilathala pagkalipas ng 6 na taon. Sa pagkakataong ito, isang Ito. malaking kalansay ang Pucha, ang liit ng ang liit ng tao kung ikumpara sa buto. natagpuan sa Maple Creek at may sukat na humigit gumulang siyang tatalampakan ng taas. Ang ikatlo at huling nahanap naman ay ang pinakamalaki. Gaya ng inulat muli ng New York Times noong May 14, 1912. Hindi Oh, bababa sa laki. 18 higanting kalansay ang natuklasan sa lawa ng Delavan. Ano ba to? Yung headset ko natatanggal. Number 6, Colorado River. Noong April 1909, ang Arizona Gazette ay naglathala ng isang Okay. ulat tungkol sa isang manglalakbay na tinatawag na J.E. Kincaid. Habang tinitignan ng Colorado River, si Kincaid ay nakakita umano ng 1 milyang lagusan patungo sa isang ligtas na lugar na may maraming kawili-wiling bagay. Sa pagpapatuloy nito, ang ulat ay naging ebidensya na ang mga sinaunang matataas sa tao mula sa Asia ay lumipat sa US libu-libong taon na nakakalipas. Okay. Subalit, wala ni isang tao ang nakakita ng sinasabing findings. Ang meron lang tayo ay yung sinabi ni Kincaid na kung saan nakabuo ng maraming conspiracy. Sa ngayon, ang gobyerno ay sinarado ang lugar sa hindi malaman na dahilan. Number 5, Catalina Island, California. Grabe talaga. O di ba mga idol, kahit saang lupalop ng mundo, natatagpuan talaga nila yung mga kalansay at doon sa napanood ko sa Discovery, yung sa lugar ng China, doon din nahuhukay yung mga labi ng mga Jurassic or dinosaur yun ng Kaya nung unang panahon kasabay lang sila nabubuhay dito sa mundo natin. Ang California ay nagtatampok ng mga kwento pagdating sa mga higante at iba Mga pang malaking mga skeleton na naghuhukay nito, mga natuklasan. psychologist Ang pinakasikat ba yun? dito ay Oo. ang Channel Island, isang isla na tinatawag na Santa Catalina o Catalina. Ang kwento ni Catalina sa mga higante ay nagsimula sa isang self-taught archaeologist na si Ralph Glidden. Lumipat si Glidden sa Daming isla bungo. kasama ang kanyang mga magulang nung bata pa siya bago siya Ang hilig naman ng tao na to sa bungo. magsimula sa ekspedisyon. Sa pagitan naman ng 1919 at 1930, ang amateur archaeologist ay inulat na natuklasan niya ang 800 mga libingan at nakakolekta ng halos Okay. 4,000 mga kalansay at iba pang mga artifact. Ayon mismo kay Glidden, ito ay patunay ng isang sinaunang lahi ng mga higante na minsang naniraan sa isla ng Catalina at sa Channel Island. Habang totoo na si Glidden ay gumawa ng sapat na dami ng pag-uukay sa paligid ng isla at nakipag-ugnayan sa maraming mga buto. Ang kanyang mga pag-aangkin tungkol sa mga higante ay napuno ng mga Ito yung video na to. Itong video na to, yung alam niyo yung pelikulang The Giant ba yun? Jack and Giant ba yun? Oh, ito ata yun, itong pelikula na to. Hindi ko na matandaan eh. Basta pagdududa pelikula. at ang katotohanan na ang kanyang karera ay hindi gaanong nagtagumpay. At karagdagan pa dito, hindi niya At ibig pala sabihin mga idol, yung sa mga pelikula pala na higante, totoo pala yun na na yung iba ay talagang meron din talagang higante noong unang panahon. din mabakapan ang mga bagay na sinasabi niyang kanyang natuklasan. Well, picture. Number 4, the San Diego Mummy. Ito naman na higanting mami. Dito pa din sa California, isang 8 foot 4 inches mummy ang naiulat na natagpuan sa San Diego. Ang Okay. pangalawang pinakamataong lungsod sa estado. Sa Noel ngayon, ito Polo ang tanging TV. giant finding na kahit papaano ay inexamine at ibinasura ng mga Smithsonian bilang pangloloko. Subalit, ito ay isang kawili-wiling pagbanggit gayon paman. Ang unang ulat ng napakalaking mummy ay lumabas noong 1895. Oh, Noong una ito ay naisip bilang isang Californian Indian. Lahat ng mga sukat at observation ay ginawa kasabay ng mga ito mami oh. eksperto mula sa Institution of Smithsonian. Subalit, 13 taon pagkatapos ng paunang balita na ito, ibinasura ng institusyon ang salaysay na ang mummy ay talagang pag-aari ng isang tunay na higante. Grabe. Ayon sa kanila, pinatunayan na mismo ng huling test na ang figura ay hinubog gamit Ito yun, ng oh. gelatin. Ito yung actual na picture na yung mami ay parang to. Pero napakataas talaga ng talagang pag ito ang ganito kataas yung basketball player tapos 5 ay wala nang mananalo ng mga idol kahit pa NBA. Na talaga namang kawili-wiling bagay. Taas naman eh. Number 3, a 38 cm Ay, ito yung finger in Egypt. Ito yung nahukay sa sa Egypt na daliri na grabe ang laki. Hindi talaga ito daliri ng normal na tao.
Subalit, isa talagang napakalaking daliri at ito ay natuklasan sa Egypt. At habang ang mga detalye ng sinasabi na ang mga natuklasan Kahit saan ay lumitaw palang- noong March 2012, ito Yung higante pala noong unang panahon, kahit saan pala sila, no? mismo ay kinuha noong May sa 1988 China, ni may sa Gregor Egypt, Spurley. may sa Ayon kay California. Spurley, ang daliri ay nasa pag-aari ng isang matandang magsasaka na Egyptian na tinatawag na Nagip na kabilang din sa sinaunang pamilya ng mga grave robbers. Itong loob ng Isinalaysay pa ni Spurley na ang magsasaka ay pinakitaan siya ng X-ray certificate para mapatunayan na ito ay tunay na daliri ng tao. Subalit, hindi ito ibinigay o ibinenta ni Nagib. Kaya naman naisip na lang ni Gregor na kunan na lang ito ng larawan bago umalis. Iyon ang uling pagkakataon na nagkita ang dalawa. Grabe. Bumalik si Spurley sa Egypt noong 2002 sa pagtatangkang hanapin ng magsasaka. Subalit, hindi na niya ito makita. Gayunpaman, imagine mo na lang kung gaano kalaking tao ang Ang nagmamayari laki ng ng daliri bungo na na yun. yun, no? Sa kasamaan palad, hindi na natin malalaman ang authenticity ng story ni Greg. Yan kasi sa Egypt, mga idol, ang daming natuklasan doon. Hindi lang sa mga ginto, limpak na ginto ang natuklasan doon, kundi yung mga mami, tapos yung mga kalansay din doon, mga idol. Iba't iba ang hugis ng bungo, may pahaba. Basta ang dami, parang alien. Score. Panood ko rin yun eh. Number 2, Giant Remains of Varna, Okay, ito Bulgaria. yung sa thumbnail natin. Thank you, Noel Gaya na Polo nabanggit, TV. ang tanong sa mga higante ay palaging bahagi ng sangkatauhan at nagpapatuloy pa din hanggang ngayon. Habang ang karamihan sa mga natuklasan sa video na ito ay medyo napetsahan. Okay. Meron din 21st century speculations na mga higanting skeleton. Ito na lang mga idol, biruin nyo lang to. Tignan na natin. Hindi malinaw kung saan kinunan tong Okay, sa tingin nyo ba hindi to edited? Kasi sa akin, kung hindi to edited, ibig sabihin, napaka-legit talaga na noong unang panahon ay may higanti talaga. Kung hindi to edited, di ba? Napakaliit ng tao, biruin yung mga idol, yung tao pwedeng pumasok sa loob ng bungo. Dadaan sa mata o kasya. larawan. Subalit, tila ito ay medyo bago. Noong 2015, natuklasan ng isang pangkat ng mga naghuhukay ang ilang kawili-wiling Yan, laki bagay naman pala noong unang nito. panahon. Sa Bulgarian sa lungsod ng Varna, isang grupo ng mga mananaliksik ang nakatuklas ng isang 5th century jar at isang fortress wall. Siyempre kabilang sa mga nahanap ay ang isang skeleton na nakabaon sa ilalim ng sinaunang pader ng kuta. Grabe. Inilarawan din nila na ito ay pag-aari ng isang napakatangkad na lalaki. Kaya naman ang lahat ng artifacts sa sinaunang pader ay mas mataas kaysa sa karaniwang skeleton. Ang Varna ay meron Kaya sa mga hindi naniniwala dyan ng meron talagang higante, mag-comment din kayo. Pero ako naniniwala talaga na meron kasi maraming ebidensya eh. ding mahabang kasaysayan mula pa noong ika-8 at ika-9 na siglo nang ito ay tirahan ng isang Ayun, grupo ng mga actual ito. tao na tinatawag Ito kung yung legit man din ito na video o video na ito, meron talaga malaking tao. na Thracian. Nang maglaon mga 7,000 taon na nakakaraan, naging bahagi ito ng sinaunang Greece at Rome at nagsilbing mahalagang sentro ng komersyo. Grabe. Ngayon ang Varna ay may pinakamalaking Roman birth sa Europe. Ito rin ang site para sa pinakamatanda at pinakamalaking pagtuklas ng mga gintong artifact. Okay, ginto. Subalit, bukod sa totoong mundo, ang lungsod ay tinukoy din bilang Odysseus na may mythological history na puno ng mga kwento ng mga higante. Kaya naman ang napakataas sa kalansay ay nagbigay ng kaisipan sa mga tao tungkol sa posibilidad ng mga higanting umiiral. Sa kabilang banda, ang kalansay ay maaaring dahil sa giantism. Ito ang taas na malamang na nakakuha ng 100% talaga para sa akin, totoo talaga ang may mga higante talaga noong unang panahon. trabaho sa lalaki na magtrabaho sa dingding sa unang lugar ayon sa mga archaeologists na nakatuklas ng labi. Number 1, The Giants of Death Valley. Okay, ito na naman. Ang valley ay isang sentro ng kwento ng mga higante na nagsimula pa noong 1931. Pinangunahan ito ng lalaki na tinatawag na Bruce Russell. Si Russell ay dating manggagamot mula sa Cincinnati na nagkaroon ng interes sa paggalugad ng Death Valley kasama ang kanyang kaibigan na si Daniel Vovey. Ang account ay sinalaysay sa San Diego Union noong August 1947 Laki. ni Howard Hill, isang kaibigan ni Russell. Ayon sa kwento, Yung mga higante siguro wala yung mga bahay, mga idol, kasi kung maggawa man sila ng bahay, ang lalaki, biruin nyo ang tatangkad nila. Siguro ito yung gumawa ng yung pyramid, ito nagbubuhat ng mga bata na. natuklasan ng dalawa ang isang malawak na network ng mga lagusan sa ilalim ng lambat Grabe, oh. na kanilang inilarawan bilang isang bulwagan ng ritual at ito ay medyo katulad ng mga simbahan. Sa bulwagan na iyon ay nakakita sila ng maraming simbolikong mga marka at mga bagay na kapareho na mga ginagamit ng mga Mason sa lipunan. Subalit, ang pinaka-importante, nabangga din sila sa mga kalansay ng tao na may taas sa 9 na talampakan. Isang sukat na talaga namang kwalipikado sa kanila. Grabe. Ang mga higante ay hindi gaano nabanggit simula nang mailathala ang kwento. Kaya hindi malinaw kung ang mga taong ito ay gumagawa lang ng kwento o hindi naman kaya totoo talaga itong natuklasan. Okay.
Ilan lamang to sa 10 misteryosong discoveries ng mga higante. At Naniniwala ka ba sa mga higante? ako naniniwala talaga, iwan ko rin sa inyo. Comment na lang kayo kung hindi kayo naniniwala o naniniwala din kayo, comment na nito at huwag kalimutan mag-like ng ating video. At hanggang dito na lang din ang video ni Noel Polo TV. Ayan, maraming salamat idol. At huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at maraming salamat po sa inyong panunood.